Konnichiwa minasan! Welcome to my vlog. Charot, welcome to Dialogue School. So, online class ko po to. So, mag-enroll na kayo kung gusto nyo. Kung may slot pa, lucky. So, ang ilalasa natin for today, ang isi-share ko sa inyo ay yung mga, ang Nihongo ng no. So, English, pag in-English natin yan, syempre, isa lang siya, no. Ngayon, sa Japanese, ang dami nila. Isa-isahin na natin. Uy, nag-enumerate na sila. Okay, start natin sa salitang iye. Pumapasok din si iye. Pwede rin si iya. Pwede rin si Aba, umiekse na rin si dame. Yada. Actually, dapat inuna ko muna si yada bago si dame. Pero okay na din yan. Aba, umiekse na din si muri. Hindi papakabog si chata. Humahabol pa si chigaw. Sana natandaan nyo kung ilan sila. So, sana nilista nyo, okay? Dahil ako, nakakalimutan ko minsan. Pero, hindi ko makakalimutan kung paano sila gamitin isa-isa. Bakit ganyan sila kadami? Kasi nga, meron silang kanya-kanyang gamit. Ngayon, unahin muna natin itong napaka-famous na iye. So, kasi bakit natin inuuna si iye? Kasi siya yung pinaka-superior. Bakit siya superior? Kasi formal siya. Okay? So, nagiging formal siya. Formal ang datingan ni iye. At kadalasan natin ginagamit si iye sa mga tanong na pwede nating sagutan ng yes or no. Gaya ng salitang, may tatanong kayo, is this a dog? No, it's not. So, ang sasabihin natin dyan, kore wa ino desu ka? Ang isasagot lang natin dyan, iye. So, no, it's not. So, ganun ang paggamit ng iye. So, formal conversation natin sila ginagamit. Idadagdag ko lang na kadalasan din, nakikita natin to sa mga exam, sa mga beginners na nag-e-exam ng hi, iye. Di ba may chinecheck tayo doon na iye, hi. Yun yung yes or no. So, doon din natin makikita yung dalawang iye. So, di ba makikita nyo yan dyan. Kaya ako din inuna si iye kasi ito yung unang inaaral ng mga beginners na pagbukas nila ng unang libro, si iye agad ang makikita. Si iye agad ang makikita nila kaya yan din yung inuuna ko. Sad thing, maraming nagkakamali na akala natin iye is no na sa pakikipag-usap. So, hindi po. Pag nag-uusap po ang mga Hapon, hindi nila kadalasang ginagamit ang iiye. Okay? Pag ang mga Hapon ay nagsasalita na, ang rinig natin siguro iiye. Hindi po. Ang naririnig natin ay ito, ang iye. Okay? So, pag pakipag-usap sa mga Hapon, ang no na gagamitin natin ay ang isang i at ye. Ito po kasi dalawa. Ito yung formal. Tapos ito yung casual or semi-formal or informal. So, ito yung ginagamit natin iye. Nag-i-slash din siya kay iya. Okay? So, si iye, itong iye na to at si iya, pwede rin natin gamitin as no sa mga katulad nung tinanong natin dito kanina na, is this a dog? No, it's not. So, ganun yung paggamit ni iye tsaka si iya. So, hindi natin masyadong ginagamit si iye. Yan yung mga Hapon, tunay na Hapon, mga native speakers, hindi na namin ginagamit yung iye. Dito kami sa iya sa conversation. Okay? So, pag gusto nyo magtanong, estudyante ka ba? Sasagutin nyo siya ng, ate mo na yung tanong, gakse desu ka? Sasagutin natin siya ng, no, I'm not. Teacher ako. Parang gano'n. Gusto natin isagot. So, gagawaan natin siya ng, iye, kyoshi desu. So, natanong ngayon si iye. So, sa mga ganong usapan, isang i at ye lang gagamitin. Or, pwede rin natin gamitin si, iya, kyoshi desu. Hindi, dahil teacher ako. Parang ganon. Yun yung dating yan ni Iye tsaka ni Iya. Pwede, ako, changeable ko lang yun si Iye tsaka si Iya. Si Iya, pareho din naman kasing no. Ngayon, kung itong sagot na no, I'm a teacher, ay ginamit natin si salitang Iye, yung kanina, yung dalawang I tsaka
pwede naman, gumagana naman, kaya lang hindi siya tunog natural. Hindi na, yung listener na makikinig sa atin, okay, I understand, pero parang may kakaiba. Parang kakaiba yung datingan pag yun ang ginamit natin. Pag itong iye na to ang ginamit natin dito sa sagutan ng pakikipag-usap. Pero kung isusulat natin yung sagot natin as iye, kyoshi desu, yan, maganda yan. Super, super clean, proper, precise, yan, ganyan ang magandang Nihongo. Kung isusulat natin yung iye. Kasi for writing talaga si iye at saka formal form. So, dito tayo sa isang magaang lang ang buhay natin, di ba? Maiksi, iye lang. Parang ganun lang siya. So, may magtatanong. So, erase muna natin tong mga to. May magtatanong. Di ba, sensei, ang iye at saka house is pareho? Yes, correct. Parehong iye ang spelling nila. Para malinaw iye ang spelling nila. So, ito yung no na iye. Ito yung house na iye. Ganito yan eh. Ito, medyo mataas yung no. Iye. Iye. Tapos ito naman, iye. 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 Parang, hindi, bahay, parang ganon. Bahay ba to? No. Sasabihin mo yan, kotse ba to? Sasabihin natin, hindi, bahay yan. Iye, mataas, di ba? Iye, iye des. Mababa, di ba? Iye, iye des. So, ganun yung pinagkaiba nila. Yung pitch ang pinagkaiba nila, pero yung spelling, magkaiba. At saka yung may kanji kasi yung house. Merong sulat kanji yung house. Itong no, wala. So, for the meantime, dito naman tayo nahihirapan ako magsalita. Ang dami kong lesson sa mga bata. So, yung susunod na iba-iba pang gamit niya na antayin nyo na lang sa susunod na video ko. So, thank you very much for watching, everyone. And sa mga nagpa-follow, thank you. And follow more for more learnings. And bye-bye. Aralin nyo uli ang no.